in the meantime. Mga pulis dito ngayon, sinervisyoan ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. Imagine niyo mga lads, ha? Mga lads, ha? Nagbigay ka lang ng suggestion, opinion, at mga possibilities na pwedeng mangyari sa eleksyon, ikinulong ka na. Narinig niyo po yun. Nagbigay ng suhestyon. Diba? Itong attorney na binigyan niya ng reaksyon, nagbigay po ng suhestyon. Kaso yung suhestyon na binibigay niya, parang binigyan niya ng idea yung mga sasabotahe sa eleksyon o mga hacker, parang binigyan niya ng idea kung paano gawin. Mali yun. Hindi mo dapat ina-announce in public yan. Diba? Kasi eleksyon yung pinag-uusapan dito. Hindi basta-basta yan. Sensitibo yan. Diba? Oh, sensitibo yan. So, deserve mo na magkaroon ng bracelet. White gold. Tama? K.O. Tama, syempre. Ha? White gold yun. Kasi ano yun eh, yung attorney na yun, sorry, pasensya na, nakalimutan ko lang yung pangalan ng attorney na yun. Nilalabas niya doon, kumbaga, pinapakita niya doon sa video, okay? Pinapakita niya doon sa video kung paano i-hack, okay? Yung mga machine ng gagamitin sa butuhan. Okay? Sinasabi niya sa publiko. So ngayon, kung halimbawa ako, hacker ako, sample ko lang. Oh, ay putang ina. Oh, tapos yung utak ko, bilang isang hacker, syempre mga hacker, mautak yan. Nagkaroon ako ng idea. O gagawin ko agad yun. Tatrabahuin ko agad yun. Tapos may gusto akong politiko ngayon na trip kong manalo. Message ko yung politiko na yun, okay ba sa'yo, bayaran mo ako sa lugar na to. Sisiguraduhin kong mananalo ka dito. Dadayain natin yung ano na yan, eleksyon na yan. Tama ba yun? Binibigyan ko kayo ng idea, ha? Alam nyo, posible pong mangyari yan. Posibleng mangyari yan. Nagkaroon ng idea eh, yung mga Pilipino eh, mga hacker eh. Oh. Eh, paano pag ginawa yan ngayon? Diba? Tapos, di ba? Magkakaroon ng dayaan. So, deserve mo na magkaroon ng bracelet. Kaya ako, dapat sana, ikaw na attorney ka, lumapit ka sa gobyerno o sa COMELEC. Kung may idea ka, kung gusto mo makatulong sa gobyerno, sa COMELEC, lapitan mo sila. Doon mo ibigay yung idea mo na posible palang mangyari yun. Hindi yung i-announce mo sa publiko. Ano yung magbibida-bida ka? Feeling mo, alam mo. Pagpalagay natin, sige, ganyan nga yung mangyayari. Alam mo na ganyan nga. Tama bang i-announce sa publiko? Sa Pinas po, silent lang yung mga hacker, marami. Karamihan ng hacker nandito sa Pilipinas. At nakahanda sila dahil malapit na yung eleksyon. Nagbigay ka ngayon ng idea. Nag-viral yung idea mo na yun. Nakuha nila yung idea. Putang ina, pwede pala to. Sige, sige. So, bilang isang hacker, may mga paraan sila para mangyari yan. Para mag-succeed yung kanilang gagawin. Hala? Ang bihira naman. Higop lang tayong higop lang tayong kape. Kape. Okay. So, ito po yung bigyan natin ngayon ng reaction mga pre. Itong kay Real Tuker, binigyan din yan ng reaction. Okay. So, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. At syempre, meron din po tayong Timperador na Facebook page. May TikTok din po tayo, Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, no, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa mga uploads natin. Okay, eto na, no, at himay-himayin po natin yung video na ito.
bigyan po natin ng reaksyon. Okay? Bobo kasi ito eh. Hindi niya maintindihan eh. Oo, kaya pataka arag reaksyon sa Bisaya ba? Pataka arag reaksyon ng buwangan eh. Tuloy natin. Mga pulis dito ngayon, sinervisyohan ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. Sinilbihan ka ng warrant of arrest. Bakit? Dahil nagbigay ka ng reaksyon, okay, online or sa iyong channel or sa Facebook ba? Iwan ko kung saan ka nag-live. Diba? Basta sa social media, nagbigay ka ng idea kung paano ma-hack yung mga makina na yan. Okay? Nagbigay ka ng idea. Sabi ko nga po, yung mga hacker na yan, matalino yan. Kaya nilang solusyonan kung halimbawa, ito yung target nila ngayon. Gusto nilang ma-hack yung makina na yan. Meron silang plan A, plan B, plan C, plan D. Lahat yan, susubukan nila yan. Hanggang sa tuluyang ma-hack. Imbis yung idea nila iba, pero dahil nagbigay ka ng panibagong idea, naisip nila, teka, mukhang pangit tong idea namin bilang mga hacker na kung paano ma-hack yung machine. Ito yung gagamitin nating idea, yung sinabi ni attorney. Kasi mukhang epektibo po ito. Diba? Sabi ko nga, kung may idea akong ganyan, kung ako lang, hindi ko po siya ilalive. Lalapit po ako sa gobyerno natin o sa Comelec. Diba? Makikipagtulungan ako. O sir, pwede po bang makausap yung Comelec or di kaya yung ating gobyerno? Meron kasi akong idea na posibleng ma-hack talaga tong ano ngayon eh. Yung mga makina sa gagamitin na darating na eleksyon. Sa gagamitin sa darating na eleksyon. Posible kasi eh. Pag hindi sila nakinig sa'yo, hindi mo pa rin pwedeng i-live yun. Diba? Pwede kang mag-live na eto, lumapit po ako sa Comelec, ganito, ganyan. Kasi mayroon po akong nakitang buta sa mga makina na gagamitin sa darating na eleksyon. Kasi posible pong ma-hack. Alam ko po yung idea kung paano mangyayari. Pero hindi ko na po sasabihin sa live ko. Kasi baka po magkaroon pa ng idea yung mga hacker na to. Pero sana pakinggan ako ng ating gobyerno na masabi ko sa kanila yung problema ng makina na to. Diba? Ganun dapat. Hindi yung detalye ba? Dinitali mo pa eh. Kung paano. Diba? Dinitali mo pa eh. Ang kapalpak. Diba? Okay, tuloy natin. Imagine ninyo mga lads ha. Mga lads ha. Nagbigay. Mga lads ha. Buisit kang bakla ka. Hindi na. Tuloy. Folks, see you soon. Imagine ninyo mga lads ha. Nagbigay ka lang ng suwestyon, opinion at mga possibilities na pwedeng mangyari sa eleksyon. Ikinulong ka na. Mali yun. Maling suhestyon yun. Diba? Sinabi mo yung detalye eh. Sinabi mo kung paano gagawin eh. Mali yun. O example na lang, bibigyan ko kayo ng idea. Isang grupo kayo. May kalaban kayo doon. Isa kayong grupo. Sundalo. May kalaban kayo doon. Nagplano kayo. Ito yung plano natin. Paano natin mapasok yung kampo ng kalaban. Dito tayo dadaan, doon tayo dadaan. Tapos ikaw, tatanga-tanga, bigla kang nag-live. Eto po ngayon. Nag-live ka. Eto po ngayon. Ha, naka-live ako ngayon. Kami, ang team namin dito dadaan. Papunta doon. Putang ina, ni-live mo. Tama ba yun? Nakita ng kalaban yung live nyo. Patay. Papasok pa lang kayo, wala na. Inabangan na kayo kasi may pangontra na sila sa plano nyo eh. Yun. Hindi suhestyon yun. Diba?
Ang tanong dito nga itong attorney ba na to, sino bang nasa likod nito? Kasi hindi naman po yan mag-aangas o magsasalita ng ganyan kung walang nasa likod niyan. Ah. Diba? Oh. Itong mga, hindi ko naman nilalahat itong mga vlogger-vloggeran sa TikTok na mga 2 minutes lang yung video. Mas marami pa pong tawa nila kumpara sa komento. Sa totoo lang yung tawa nila 80%, yung komento nila 20% lang. KO! Diba? Tapos yung mga video nila may mga cut pa. Halatang di pinag-isipan Ay, Diyos ka, di ba? Yan yung pinaka-famous ng niyang tawa. Iyan yung pinaka-famous niyang tawa. Yung, ay, Diyos ka! Ulitin natin. Ay, Diyos ka! Rinig kita sa mukha Yan yung pinaka-panlaban yung tawa. KO! Buisit. Grabe. Ito ba? Grabe. Tanginang bakla ka. Basta grabe sila ngayon mga lods. Basta grabe sila ngayon mga lods. Wala naman laman yung sinasabi nito Sabayan lang natin. Talagang hawak nila yung batas. Natural. Sila kasi, nasa loob kasi sila. 'Di ba? Alam nga namang hayaan nila yung hindi nila, kumbaga, merong isang barko or merong isang bus, nasa loob ka, driver ka, alam nga namang hayaan mong tumakbo yung bus, hindi mo siya kontrolin. Babangga kayo. Bobo ka ba? 'Di ba? Sino ba yung magkukontrol? Di ba yung nasa loob? Basta tama lang yung ginagawa nila, walang problema. Sa tingin ko, tama naman yung ginagawa nila. Mali nga lang sa inyo. Kasi mga bobo kayo. Sila ang batas. Paginin mo, may warrant of arrest agad. Mali Mali. Ngayon. Bigyan kita idea. Okay. Meron kayong pinag-usapan ng isang kaibigan mo na mga sensitibo na usapan talaga. Diba? Sensitibo Usap kayo sa Messenger. May mga audio recording kayo, nagpapasahan kayo ng audio recording. Tapos may mga chat kayo. Tapos ikaw na tanga, bigla mong ilabas yung conversation na yan. O diba, makakasuhan ka, wiretapping, diba? Kasi bawal yun. Ganon din yun, yung idea mo patungkol sa mga makina na yan, kung paano mahahack. Okay lang naman na magbigay ka ng reaksyon, opinion, pero wag mo nang idetalye pa kung paano siya gagawin, 'di ba? Tatanga-tanga din kayo Ang problema kasi nagbigay ng detalye Ang bilis. Grabe. KO! Walang kalaman-laman yung reaction mo, boy. Kung babalikan mo, Ah, ang mga sinabi ni attorney, wala naman siyang masamang sinabi doon. wala talagang masama dun. Walang masama kung mababaw kang mag-isip. 'Di ba? Kung pantalampakan lang yung isip mo, wala talagang masama, 'di ba? Kasi yun lang yung kayang abutin ng isip mo Pero kung advance yung isip mo, masama yun. Makakasama yun. Hindi ko naman sinasabing masama na agad. Pero pwedeng makasama yun. Kasi yung idea na yun, pwede makuha ng iba. Ay, ganun pala yung proseso. Di gawin natin. KO! Tapos. Diba? Diba? Yung mga sinasabi niyo, mga possibilities na pwedeng mangyari pag ikabit yung internet sa pag-transmit ng votes, pwedeng... isa na yan sa detalye.
Parang nagbigay ng detalye itong attorney na to sa mga hacker. Kunyari lang siguro, okay, ito ano ko lang to theory ko lang to Kunyari lang siguro na, ano siya, nagbibigay ng babala sa mga Pilipino na posibleng mangyari yung ganito-ganito, pero parang ano na yun pasimpleng mensahe na yun kung paano gawin diba? Parang pasimpleng, halimbawa, ako si Ballpoint Man, gagawa ko ng mensahe sa mga hacker. Magla-live ako. Ganito yan. Pag sinaksak nyo sa internet, mahahack yung ano nyo. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos yung hacker na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Uy, ganun pala yung gagawin natin mga pre. Sige, tara, gayahin natin yan. Tapos. Feeling ko lang ganun Diba? Ding ma-hack, di ba? Even mga ordinaryong Pilipino magigets at maiintindihan yung sinabi ni attorney. Pero grabe talaga itong Comelec, grabe. Defensive yarn. Alam nyo mga lod, siguro ganyan ang Comelec ngayon. Kasi natumbok ng attorney. Natumbok ng attorney? Siguro talagang yun ang plano nila. Tamo? Natumbok ng attorney? Pagpalagay natin, oo nga, natumbok nga ng attorney. Pagpalagay natin. Okay? So, kumusta na? Nakapaglabas na ng impormasyon itong attorney na to sa publiko. Tama ba yon? Tama ba yon? Tanong ko lang sa inyo. Nilabas na yung impormasyon kung paano siya tatrabahuin paano siya dadayain tama ba yun? KO! Diba? Yun yung mali. Sabi ko nga, lumapit ka sa gobyerno, makipagtulungan ka. Na yung idea mo, isi-share mo sa kanila, boss, ganito, ganito, ganyan. Baka matuwa pa sa'yo. Diba? Wala Nagyabang pa Ang nangyari sa attorney na yon, nilabasan siya ng warrant of arrest, hinuli, tapos nakapagpiyansa din po. Pagkatapos niyang magpiyansa, nag-live na naman. Tangina. KO! O diba? Kaya imposible pong walang nasa likod ng attorney na to. Imposible. So, yun lang po yung ating video ngayon. Anong reaction nyo sa video na to? Comment down below. So, yun lang po, Pero syempre, bago tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito, mga pre. Ayan, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. And syempre, meron po tayong isang Facebook page na Timberador. Okay, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ang lahat sa ating mga uploads. So yun lamang, kita-kits po tayo sa susunod na video.